So eto na, makinig kayo mga miyembro, pati mga pensyonado ng SSS, lalong-lalo pa mga ka-vlogs, yung mga matinding nasalanta ng mga nagdaang bagyo, bagyong Mina, bagyong Opong at bagyong Nando. Pati na din po kasama na ang mga napinsala ng 6.9 magnitude na lindol dyan sa Visayas. Dahil ang SSS po ay handang tumulong sa inyo, magbigay ng cash assistance, magbigay ng proteksyon, kahit pa paano po mapagaan po ang inyong pinagdadaanan sa ngayon. Narito po ang benepisyo na para sa inyo, no, sa mga nasalanta ng bagyo at napinsala ng lindol dyan sa may Visayas. No, pakinggan niyo po ang benepisyo ito, kung magkano, paano ito makuha, sino-sino ang po pwede. Atin pong pakikinggan si Mr. Carlo Villacorta, ang Vice President ng Public Affairs and Special Events Division ng SSS, mga ka-vlogs. Yung tanong namin pagdating sa panig po ng SSS, ready na po ba ang SSS na tanggapin yung mga pangutang na gagawin ng mga miyembro na naapektuhan po nitong nagdaang bagyo, ng habagat at ng lindol din po, Sir Carlo? Yes, so Sir Robert, Miss Doris, yes po, activated na po ang Calamity Loan Program ng SSS para sa mga nasalanta ng Southwest Monsoon at Tropical Cyclones Mirasol, Nando at Opong. Yan po ay buhay na. Kung kayo po ay naapektuhan na miyembro ng SSS na nakatira o nagtatrabaho sa mga piling lugar na nadeklarang under state of calamity, ay nitong mga nabanggit kong Southwest Monsoon at Tropical Cyclones ay makaka-avail na po sila ng Calamity Loan. Lumawak lamang Robert and Miss Doris, yung scope ng state of calamity sa probinsya ng Cebu. So meron kaming kailangang ayusin sa aming sistema at maka-deploy din po kami ng Calamity Loan Program para sa naapektuhan ng earthquake sa Cebu. So paantabay lamang po para sa ating mga kababayan dyan sa Cebu, at parating na rin po ang aming Calamity Loan Program activation para po sa inyo. May i-adjust lang kami sa sistema dahil nabalitaan namin this morning, nilawakan na po ng NDRRMC ang state of calamity at buong probinsya ng Cebu na po ata I understand ang under state of calamity, Sir Robert, Miss Doris. Opo. So, Sir Carlo, habang hinihintay natin yung activation ng Calamity Loan dyan sa Cebu, ano po yung pwedeng gawin na o ihanda ng mga kababayan natin na gustong i-avail yung loan program na yan ng SSS para once activated, madali na po para sa panig po nila? Ay, maganda po yung tanong nyo, Sir Robert. So, ang sagot po diyan ay dapat po ay may online account na po tayo sa SSS. Yan po yung tinatawag naming may SSS na facility. Maghanda na po kayo at mag-enroll ng inyong online account. At para naman po matanggap nyo yung benepisyo, mag-enroll din po kayo ng inyong disbursement account na tinatawag, Sir Robert. So dapat po ang mga naapektuhan doon sa Cebu, ihanda nyo na po at tiyakin nyo po na mayroon kayong online account at disbursement account sa SSS. Thank you, Sir Robert. Opo. Ano yung disbursement account, Sir Carlo? So, Ma'am Doris, hindi na po kasi tayo nagbabayad ng cheque, So, direkta na pong pinapadala ng SSS ang benepisyo o loan proceeds sa mga disbursement account ng ating mga miyembro. Karaniwan, Miss Doris, ay bank account po yan, pero yung iba pong electronic wallet accounts ay tinatanggap din po ng SSS, Miss Doris. Alright. Paano, kagaya rin ang tanong natin na partner sa pag-ibig? Paano kung nawala yung mga dokumentos nila o kahit dito sa telepono mo, andyan dyan yung mga accounts mo, nabaha. Paano po yun? Miss Doris,
kailangan po meron tayong kaunting dokumento man lang sa ating katawan at yun po ang gamitin natin. Nakaregister po sa SSS ang ilan sa ating mga miyembro na ayos na po ang kanilang online account, mayroon na po silang disbursement account, so hindi yan masyado problema para sa kanila. Para po naman sa mga wala po yung kanilang ID o wala yung mga dokumento nila, maabala ko po sanang pagsumikapan nila makahanap ng kahit isa o dalawang ID nila at uubra na po tayo dapat dyan, Miss Doris. Paumanhin po na ang ID po kasi ay mahalaga para may kumpiyansa po tayo sa pagbabayad ng benepisyo ay nasa tamang tao at tama po yung pagkakabayad, Sir Robert and Miss Doris. Para hindi naman umabot sa, teka lang, hindi naman ako nag-loan na. Bakit na-loan yan? Bakit magbabayad ako? May gumamit ng ano mo, di ba? Ng pangalan mo, ng account mo. Sir Carlo, itong loan na ibinibigay natin sa mga miyembro po ng SSS, syempre lahat naman ito may interest. Ilang percent ang interest nitong loan na ibinibigay natin sa kanila? Meron nga pala kami nilalaro dito na araw-araw pumapaldo, yung 777 PNL. Yon, nilalaro namin dito yung Super 8. Natin sa kanila. So, ito po ay under the new guidelines na po na napa-circularize namin no August 1. Mas mababang interest rate na po, Sir Robert. Dating 10%, ngayon po ay 7% per annum, Sir Robert. 7%. Meron pa ba tayong tinitingnan, sir, na time will come na baka mas ibaba pa natin? Kasi ibang, kumbaga partner, parang sinasabi nung ilan medyo natataasan sila doon sa interest. Kasi nga, ang paggagamitan nito, yung panggawa nila ng bahay, pang negosyo nila ulit. Pwede bang tumawad sa interest na yan, Oo nga, Sir Carlo. Sir Robert, Miss Doris, noted po muna sa ngayon ang inyong mungkahi. Sa amin naman pong tansya, ang 7% po ay medyo manageable po kung ihahambing po sa 10%. Pero noted pa rin po, Ma'am Doris and Sir Robert. Titingnan po natin kung may pagkakataon for that in the future, Sir Robert. Siguro, obserbahan po natin ang availment sa under the 7% rate at tingnan natin po yung repayment din under this rate po, Sir Robert, Miss Doris. Siyempre. Partner, ako huli na lang. Paano kung kaliwat kanan na ang utang mo sa SSS? Opo, mayroon kami, Ma'am Doris, yung Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty. Ang programang yun po, Ma'am Doris, ay ipagsasama po namin ang mga outstanding loan ninyo at kukwentahin po natin yung principal at interest at yung penalty. Kung kaya po ninyong mabayaran ng buo yung principal at interest, buo rin po naming tatanggalin yung penalty. Under Circular 2022-022 po yan, Miss Doris and Sir Robert. Sir Carlo, may isa pa akong hirit kasi kung maibababa pa nga yung percentage, di ba, nung pautang natin, much better kasi ang pinupoint out ng iba partner sa bangko nga, mas mababang porsyento yung nahihiram. Bakit sa government, baka mas kaya pa ng konti. Ito pa ang isang hirit, Sir Carlo. Halimbawa, may utang, existing loan, yung isang miyembro ng SSS at nakatira dun sa lugar na dineklarang state of calamity. Pwede ba siyang magsabi na SSS, hindi naman ako magka-calamity loan pero ang request ko, i-hold muna yung pagbabayad ko for these 2 months, halimbawa. Baka pwede bang ganun, Sir Carlo? Pwede yung pag-aralan, Sir Robert. Titingnan po natin kung ano po yung sitwasyon ng ating mga miyembro sa mga lugar na yan. Hindi lang ho ako makabigay ng salitang tapos dito sa inyong tanong, Sir Robert, Miss Doris. Maganda rin kasi na baka pwede nating explore din kasi di ba ang agenda natin kasi dito ma-ease yung burden ng mga kababayan natin. At syempre, alam naman natin na kailangan nga talagang pag-aralan pero with the system na meron ng SSS ng Pag-ibig, hindi naman posible na mapagawa nila at mapag-aralan nila. Siyempre, implications, di ba? Yan. Kailangan i-consider yung mga implications. Correct. Nung nag-pandemic
pandemya po tayo, may nagawa po tayong parang ganyan na programa, moratorium nga po yung nabanggit ni Miss Doris kanina, natinig ko po. So, titingnan po natin yan, Sir Robert. Opo. Sana ay makonsiderang mabuti para naman kahit papaano ay gumaan-gaan ng konti ang karamdaman. Malaking tulong yun, partner, ha? Napakalaking kung sabihin ng SSS, yung monthly mo ngayon na bayad, tsaka yung next month, hold muna. Sa susunod na buwan na lang ulit, or ika-third month na lang, kasi binagyo ka dyan, naunawaan namin yung sitwasyon mo. Pero hindi naman ibig sabihin na forever ka nang magmoratorium. Hindi po. Utang po yan, kailangan po Dapat natin bayaran. Pero at this time, na kailangan po talaga ng pagtutulungan, ay sana nga po ay, ano ba ang Tagalog sa ma-consider? Maikonsidera. Okay, at mapag-isipang mabuti. Yan. Okay. So, Sir Robert, Miss Doris, maaari ko po bang samantalahin? Bagong labas din po kasi yung Expanded Pension Loan Program ng SSS, Sir Robert, Miss Doris. Paano yan, sir? Ibig sabihin po, ngayon, simula na po ngayon, pwede na pong humiram ng mas malaking halaga ang mga retirement pensioners sa SSS. Hanggang 300,000 na po ang pwedeng utangin ng retirement pensioners under the Expanded Pension Loan Program. Depende po sa halaga ng buwan ng pension na inyong natatanggap. At ngayon din po, yung survivor pensioners ay maaari na ring umutang sa SSS sa pamamagitan ng aming pension loan program. Sa kanilang hanay naman po ay hanggang 150,000 pesos po ang pwede nilang utangin under the pension loan program. So sa ating mga nasalantang mga miyembros ng bagyo o ng earthquake, option din po yan kung kayo po ay pensioner na, Sir Robert, Miss Doris. Gaano katagal po babayaran? Depende po yun sa edad at sa amortization schedule na pipiliin po ng pensioner, Ma'am Doris. Ang style po namin diyan ay yung pambayad po ay kukunin din namin sa buwan ng pension ng miyembro at magtitira po kami ng kalahati para kada buwan mayroon pa rin pong papasok na cash flow sa miyembro at yung kalahati po ay nababayaran ang kanyang pension loan outstanding. Ayun, mabuti naman. Oo. So, sige, antabayanan po natin yung kayong mga miyembro ng SSS. Magtiwala po kayo sa mga anunsyo nila. So, ayan po ating napanood at napakinggan si Mr. Villacuerta, ang Vice President po ng Public Affairs and Special Events Division ng SSS, kung saan nga po para nga po sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyong Mina, bagyong Nando, bagyong Opong, at sa mga napinsala ng 6.9 magnitude na lindol sa Visayas, maaari na po kayong mag-apply ng SSS Calamity Loan para sa mga miyembro, kung saan nga po 3,000 to 20,000 ang maaari nyo pong makuha. Depende po sa inyong contribution, and para naman po sa ating mga pensionado, up to 300,000 pesos ang maaari nyo pong malon sa pamamagitan ng SSS Pension Loan. Sa mga interesado pong mag-apply, pwede kayong mag-apply online po gamit ang inyong my.sss account, o di kayo naman po bumisita sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar para sa karagdagang impormasyon at detalye, mga ka-vlogs. Kaya po nga sa mga ka-vlogs natin dyan sa may mga area na under po ng state of calamity ng mga nagdaang bagyo, pati dito sa Lindol, sa Visayas, tayo po dito sa ating YouTube channel ay kaisa po ninyo sa panalangin na kayo sana ay makabangon sa lalong madaling panahon at hindi na po masundan ang mga sakunang yan. So mag-ingat po kayo dyan. God bless po sa inyo. Magdasal lamang po tayo kasi prayer is powerful po. Wala pang imposible kung manalangin po tayo. At yan po ang latest na kaganapan, latest update mula sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, i-click na natin subscribe button na nasa baba. Paki-click ang notification bell at ilagay sa all para una kayo at updated sa mga balitang may kaugnayan sa SSS. Maraming salamat po.